Binitawan ni Steph Curry ang dagger three-pointer, habang paubos na ang kanilang shot clock at 10 segundo na lang para matapos ang laban, upang sirain ang pag-asa ng Portland na makuha ang panalo. At ang Golden State Warriors ay muling nakabawi ng panalo, nang kumpletuhin nila ang isang napakahirap na comeback laban sa Blazers, sa score na 110-106. Ang huling tres ni Curry ay ang kanyang ika-31 puntos sa laro. Bukod sa kanya ay wala nang iba pang nakalapit sa kanyang produksyon, pero 5 scorers pa sa kanila ang naka-double figures. Ang Warriors ay naghahabol sa halos buong laro, sa tuwing sila ay makakadikit sa Blazers ay agad din naman sila nitong iniiwanan. Pero ang kanilang inaasam-asam na kalamangan ay kanilang nakuha, mula sa layup ni Curry sa ika-4 na minuto ng last quarter. Si Klay Thompson na 0 of 8 sa 3-point line ay nakuha lang ang kanyang ika-unang tres sa laro nung ika-5 minuto ng 4th period, at yun ay dumating sa pinakamahalagang sitwasyon. Ang kanyang pinakawalan ay ibinaba sa 3 ang abante ng Portland, at sinundan yun ng basket mula kay Wiggins, at kinalaunan ay ibinigay ni Curry sa kanila ang kalamangan. Muling umiskor ng 2 si Thompson, at sumunod naman ang alley-oop dunk ni Jonathan Kuminga, para gawing 4 ang kanilang abante sa huling minuto ng bakbakan. Wala na rin nagawa ang Portland kahit na nakalapit pa ulit sila sa 2, dahil 3 segundo na lang ang oras, ang tanging gagawin lang ni Thompson ay i-shoot ang kanyang free throw. Sa kabilang laban naman, ang Clippers na tinalo ng Nuggets kahit wala si Nikola Jokic at Jamal Murray nung nakaraan, ay nakabawi sa pagkakataong ito laban sa kumpleto at buong puwersang lineup ng Denver. Umiskor ng 25 puntos si Paul George, 20 kay James Harden at 17 kay Kawhi Leonard para pagtulong-tulungang patawbin ang Denver, sa score na 111-102. Ang 14 na abante ng Nuggets ay binura ng Clippers, wala man lang field goal na nagawa ang Denver sa loob ng halos 5 minuto, at ang Los Angeles ay lumamang na ng 9 na puntos. Matapos magminti sa kanyang huling 9 na tira, si Jokic ay naka-back-to-back baskets upang ibaba ang abante ng Clips, at pigilan ang run ng LA, at binaba sa 4 ang pagitan nila pagkatapos ng first half. Kinuha ulit ng Denver ang abante sa unang 5 minuto ng third, 15-6 run ang kanilang ginawa. Sa pangunguna ni Jamal Murray na may 8 puntos sa period, hinawakan nila ang 3 abante papuntang 4th. Ang 4 na All-Stars ng Clippers ay nag-takeover na sa huling quarter, na nagsimula kay Russell Westbrook, umiskor siya ng 6 na sunod para mabawi ulit nila ang abante. At siya ay sinundan ni Paul George na kumanaan ng back-to-back 3, 2 baskets din mula kay Kawhi Leonard, kabilang ang isang dunk para magbigay ng enerhiya sa kanilang mga sarili. At 7 puntos naman kay James Harden, at pinaabot niya sa 10 ang kanilang abante sa huling sandali ng laro. Bagaman naitala ni Nikola Jokic ang kanyang ika-9 na triple-double ngayong season, siya naman ay kumonekta lang ng 9 of 32 sa field, ang pinakapangit na shooting niya sa kanyang career. At yon ay sinamantala ng Clippers, at kahit na may 3 pang naka-double figure sa kanila, ay hindi na nila nagawang higitan ng puntos ang Clippers dahil sa mga sablay ni Joker. Kaya kahit na nakuha pa niya ang kanyang mga karaniwang numero sa laban ay wala rin nagawa yun, dahil ang kanyang mga mintis ay nasaktan ng husto ang kanyang koponan.